Hello mga kamark! Ngayon nga ay magluluto naman tayo ng masarap at kukunti lang ang ingredients ng iskabetseng tilapia. 10 times! Dito nga sa amin ay marami ang nagbebenta ng mga fresh goods gaya ng tilapia, manok, baboy, baka at marami pang iba. At karaniwan sa kanilang mga ibinibenta ay bagong katay pa. At kadalasan ang mga tilapia ay buhay pa. Diyan nga ay makikita natin na tinanggalan ko na ng kaliskis at palikpik yung mga isda. Hindi ko na rin tinanggal yung mga hasang nito dahil nga buhay ko pa itong nabili. Pero hinugasan ko naman ito ng mabuti. At sayang din kasi yung hasang, pakain din sa 5 naming aso. Pagkatapos, hiniwa ko lang ito sa gitna. Nilagyan ko ng pampalasa, pagkatapos ng asin. Tinakpan ko ng plato, tsaka kinulog-kulog tapno maulaw da. 5 times! Nagpainit na nga ako ng kawali dyan. Tsaka ako nilagyan ng mantika. Nung mainit na yung mantika, nilagay ko na isa-isa yung mga isda. Nung naluto na nga yung kabilang side, ay binaliktad ko na. Nga maapay takas toy, agdadagkat damout. At nung may baliktad ko nga, hinintay ko lang ulit maluto yung kabilang side. Pagkatapos maluto, hinangon ko na rin isa-isa. Agsina damot lang gayam. Inuna ko nga palang iluto yung mga ulo dyan. Wala lang, inuna ko lang. Pagkatapos, isinunod ko na rin yung mga buntot. Inkabel ko may sa dita pariyukan. Nung nailagay ko nga lahat, hinayaan ko lang ulit maluto yung isang side. Nung makita ko ang luto na, ibinaliktad ko lang ulit. Apay, tagdadagkat damanan. Ay na, agparsya-parsyak, nasakit. Lucky! Binaybay man lang nun, hanggang gana maluto. Noon niyang maluto na, ay hinangon ko lang rin ulit isa-isa. Pagkatapos, inilagay ko sa platong pinaglagyan ko ng ulo. At sa wakas, natapos na akong magprito. Agparsya-parsyak gamin. Pagkatapos nga, isinet aside ko muna yung napritong isda. Tsaka ako naghugas ng kamatis at iniwa-hiwa ko ito ng maninipis. Maninipis nga lang ang hiwa dyan. Para pag ginisa, ay madali lang itong madurog. At yan, natapos na. Pagkatapos niyan, ay nagbalat lang ako ng 2 sibuyas. Tsaka ako ito tinadtad. Nung matapos nga ang sibuyas, bawang naman ang sinunod ko. Ang sekreto dyan, para matanggal mo ng mabilis yung balat ng bawang, pukpukin mo lang ito ng 3 beses pagkatapos tadtarin mo ito. Yan, di ba ang bilis lang? Pinainit ko nga lang rin ulit dyan yung pinagprituhan ko ng isda. Nung mainit na, doon na rin ako naggisa. Makakadagdag din kasi ito sa sarap ng ating lulutuin. Kasi yung mantikang ating ginamit ay may lasa na ng isda. Nung nagisa ko nga yung bawang at sibuyas, inilagay ko na rin yung kamatis. Pagkatapos, hinalo-halo ko lang ito para mag-mix yung kamatis sa bawang at sibuyas. Tsaka ako ito tinakpan para mas mabilis lumambot yung kamatis. Nung kumukulo na nga ito, inaglagay na ako ng pampalasa. Pagkatapos, nilagyan ko na rin ito ng asin. Naglagay na nga rin ako dito ng 2 kutsara ng asukal. At wash nga yung ginamit kong asukal, hindi yung negro. Negro na nga ako, negro pa yung ilalagay ko. Hindi, para hindi mangitim yung ating lulutuin pag negro yung inilagay nating asukal. 10 time! Hinalo-halo ko nga lang ito ng mabuti para mag-combine yung mga pampalasang inilagay natin. Nung mahalo ko ito, inilagay ko na yung isda. At pagka nailagay na natin yung isda, dahan-dahan natin itong i-flip para hindi ito madurog at para na rin makot yung isda sa kamatis. Noon kasi hindi pa ako gaano marunong magluto. Trinay ko magluto nito at nung inilagay ko yung isda ay hinalo-halo ko. Dimang kami apay na durdurmat ka no jay lamangs. Pagkatapos nga nating ma-flip ng dahan-dahan ulit yung mga isda, ihayaan lang muna natin itong kumulo kahit mga 3 minuto lang. At yun, napakadali lang, di ba? Tsak na kaya mo rin itong lutuin. Kaya naman kung wala pa kayong naiisip na pang-ulam ngayong araw, mag-iskabetseng tilapia na kayo. Sobrang sarap nito at nuot na nuot yung lasa sa karni ng isda. Again, ibati kayo pa lang dita. Lucky!